Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Ito, viral po ngayon ito, yung pambabastos po na ginawa ni Bongbong Marcos, ni Pangulong Bongbong Marcos, dito kay Chis Escudero, nung sa kanyang press conference doon sa Malacanang. Ito yung panahon na binigyan po yung judiciary ng magandang budget para magastos nila sa calendar year po natin ngayon. Ngayon, naging panauhing pandangal po doon si Chis Escuderos dahil Senate President, nandun rin si Tambaluslos, si Romualdez, at may mga kasama pa si Chis Escudero na ilang mga senador doon sa event na yun. Ngayon, doon mismo binastos po harap-harapan ni Bongbong Marcos itong si Chis Escudero. Ito ay napansin po ng mga kababayan natin at ito ay naging reaksyon ni Boss Dada sa ginawang pambababoy po ni Pangulong Bongbong Marcos. Siguro dahil hindi niya nagustuhan na sinunod ng Senado yung utos ng Korte Suprema na ibasura nga po yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaya tumirada po si Pangulong Bongbong Marcos. Kung iisipin mo, di ba, sabi niya wala raw siyang kinalaman sa impeachment at hindi daw niya gusto na merong impeachment. Pero dito, mukhang binabawian niya si Escudero dahil sinunod niya yung kautusan ng Supreme Court. So ito, panoorin po natin itong naging reaksyon ni Boss Dada sa pambabastos na ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos dito kay Chis Escudero. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin natin si Boss Dada. Tapos ito, binastos ni Pangulong Marcos harap-harapan si Chis Escudero na co-equal branch niya. Co-equal branch ng executive. Although ikaw ang presidente, ikaw ang pinakamataas. Pero wala siyang respeto na binaboy niya si Chis Escudero ng live sa kanyang speech. Hindi yan ginawa ni Pangulong Duterte ever. And kung gagawin ni Pangulong Duterte yan, always in a teaseful manner, teasing. Tsaka si Pangulong Duterte, kapag talagang kailangan niyang tirahin yung isang agency o isang individual, talagang nakafocus siya dun sa tao. At diretsahan, wala nang patumpik-tumpik pa. Dito parang may pahapyaw di ba? Na hindi naman pahapyaw, pero on live co-equal body nga sabi nga ni Boss Dada, co-equal body mo, tas ipapahiya mo ng ganun-ganon. So, tuloy lang natin. Yung nang uurat ba, nangungulit. Pero ito, talagang personal na sinabi na nagkaroon lang ng autonomy, naging nagmala Supreme Court na. Mantakin mo, ginanon mo si Chis Escudero na presidente ng Senado. So, para magkaroon tayo ng konteksto kung ano yung sinasabi ni Boss Dada at ano yung binabalita natin na pambabastos na ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito, panoorin po ninyo para at least meron tayong patunay na talagang binastos ni Pangulong Bongbong Marcos itong si Chis Escudero. So, ito, panoorin po natin. Senate President Chis Escudero and the Honorable members of the Senate who are apparently now applying to be included in the Supreme Court. nagkaroon lang ng autonomy. Gusto niyo na mag-Supreme Court. Paano naman? How will Chis pass his legislation? Isipin mo pagkatapos gawing waiter ito ni First Lady Lisa Marcos. Tapos ngayon babasto sila nito ni Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng ibang mga leaders ng bansa natin, mga opisyal. So ano magiging impression niya na ang Pangulo kayang bastusin ang Senate President? So parang doon merong kagad pinapakita na talagang sila yung mas makapangyarihan. So, yung co-equal branches nawawala na. So dito nakikita sinasapawan na talaga ng executive at yung counterpart ng legislative, which is yung
yung Kongreso. Dahil takatikom lang yung bibig ng pinsan niya, siyempre, sino ba naman nakakampihan niyan? Siyempre, yung pinsan niya. Alam nga namang kampihan niya yung waiter ni First Lady Lisa Marcos. Pero anyway, dito pala makikita nyo na yung expression ni Bongbong Marcos, hindi biro ang sinabi niya. Ito talaga patama laban kay Jesus Escudero. Mo sa pinsan mo sa Kongreso na gawin itong mga bagay na to kung walang approval ng Senado, walang makakarating sa presidente na pipirmahan niya. So, yung pagpapahiya niya kay Senator Chis Escudero at sa buong Senate, I am sure yung mga kasamahan ni Escudero will not take it lightly. So dito na ngayon nagkakaroon ng away. Mayroong internal na away sa Congress dahil sa Congress sila na mismo pinupulis na nila yung mga sarili nila because nakikita na nila delicates tayo. Hindi na natin kayang itago lahat ng kademonyohan natin kasi yung langit na ang nagpapakita sa tao kung gaano tayo kademonyo at kakurakot. Kaya as early as now, marami ng mga congressman ang tumatayo at ini-scrutinize na nila yung mga sarili nila. Dahil so parang sa Bisaya ginagaba na yung mga buhaya sa gobyerno natin, yung mga sakim sa kapangyarihan, sakim sa pera. So yung kumbaga sabi nga nila act of God act of nature na yung gumagawa ng paraan para mailantad yung mga korupsyon na may gawa naman talaga yung mga mambabatas natin. So hindi na talaga may iwasan to ni Bongbong Marcos tapos aawayin niya pa yung Senado. So sabi nga ni Boss Dada rito, hindi ito palalagpasin ng Senado. So pwedeng silently medyo sila rito, papalag-palag na sila rito kay Bongbong Marcos dahil kumbaga si Bongbong Marcos wala na to, pabagsak na to patapos na yung termino niya, pasadsad na to. Yung ginagawa na lang ni Bongbong Marcos dito, yung tungkol sa mga flood control project na ginagawa niya, parang parang si Poncio Pilato na to, naghuhugas na to ng kamay, iniiwas niya na yung sarili niya sa kapalpakan na yan para masabi lang na meron siyang ginawa nung siya ay presidente. Dahil alam nila na pag naupo talaga si Inday Sara, hahabulin talaga sila. Napansin nyo, dati naman pag may panukala, go lang ng go. Di ba? O go lang ng go. Pag may panukala, go. Pag may panukala, go. Pagka nagreklamo ka, Senate inquiry, tapos congressional inquiry, tapos kulong ka, contempt. Di ba? Ganun noon Pero ngayon nakikita mo, meron nang pumapalag. Tapos meron ng mga tao that don't want to get associated or to be associated with them, nag-i-independent na. Noon kasi, pagka kumalaban ka, wala kang budget. Pero nakikita mo ngayon na talagang marami ng mga congressman ang nagpapakita na, teka, hindi na pwede yan. Ano yan? Mali na yan. Binibisto na nila yung mga kasamahan nila. Naturally, may nag-uutos? Wala. Kaya nila ginagawa yan kasi naiisip nila na papunta tayo sa panibagong Duterte administration. Hindi na impeach si VP Sara. Ngayon pa lang, nakikita natin na ang Congress nagwawatak-watak na kahit na si Martin Romualdez pa rin yung nanalong speaker. Nakikita natin na meron ng mga individuals diyan sa Congress na naglalabas na ng kani-kanilang mga posisyon sa susunod na eleksyon. Ibig ko sabihin, siyempre naman, Boss Dada, may mga kanya-kanyang interest din yan. Hindi natin pwedeng i-consider kagad na ginagawa nila yan para sa alam niyo, yung makatulong sa bansa natin. Siguro secondary lang yun. Pero ang pinaka-primary niyan, sa palagay natin, kumukuha na ng suporta yan. Kasi alam nila, hindi nila kailangan na ng suporta ni Bongbong Marcos etong darating na 2028 election. Ang mas kailangan nila ngayon yung suporta ng mga Duterte. Kahit hindi man lang sila may endorse ni VP Sara, kung sakasakaling magtuloy-tuloy nga na tumakbo nga bilang presidente, hindi sila may endorse. Alam naman kasi nila talaga na hindi sila i-endorse ni
VP Sara dahil nga sa nangyari itong impeachment, yung mga pumirma. So ang gagawin na lang nila, medyo kakambyo pakaliwa. Hihilis na sila sa naging sistema nila nitong nakaraang 3 taon. Medyo kailangan nilang lumining ng konti para makakuha sila ng simpatya dahil kung banatan sila ni VP Sara, kasi nangyari na yan, di ba? May mga binanatan si VP Sara itong nakaraang eleksyon na hindi na nakaupo, di ba? Nasira. Binanatan ni VP Sara, natalo. Meron nga lang isa doon na nagawa ng paraan ng COMELEC kaya naiupo, pero technically dapat talo yun. Diba? Doon pala, kaya yung iba rito nakikita na kailangan na nating tumalon sa barko ni Bongbong Marcos kasi wala tayong pakinabang dyan. So kahit pa konti-konti, medyo pupuntan tayo doon sa barko ng mga Duterte. Kahit hindi tayo invited, magpaparamdam lang tayo ay sumusuporta na para makakuha ng boto. Sabihin, kinakalaban na nila yung mga sarili nila. Yung dating super majority, ngayon sumasakit ang mga ulo nila kasi yung mga magnanakaw sa Kongreso, walang mga utak yan. Yung mga nag-e-expose ng pagnanakaw sa Kongreso, ang tatalino niyan. Sino-sino yung mga yan? Katulad niyan, si Toby Chanco, yung si Ungab na dating naging appropriation sa chairman, hindi ba? Diyan sa House of Representatives. So unti-unti na mga bossing, may mga tumatayo sa Kongreso. Tapos yung Senado mag-unite yan, tinarantado tayo ng presidente. Sige, bawi tayo. Hindi natin yung mga panukala niya, sinusona-sona niya, hindi natin ipaprioritize. Tingnan natin, mapapahiya sa tao yan. Kasi totoo yan. Yan na yung magiging bawi ng mga senador, ng mga congressman na hindi na sumusuporta kay Bongbong Marcos. Yung mga tatamaan sa yung mahiya naman kayo. Yung ibang tatamaan dyan, ilalaglag yan si Bongbong Marcos. Hindi na yan kumbaga magiging parang na yan, basura na lang yan, hindi na yan papansinin. Kasi wala nang kapangyarihan si Bongbong Marcos. Kaya ang ginagawa na lang niya ngayon, inaaway na lang kunyari yung mga kongresista, yung mga mambabatas, para lang makakuha siya ng simpatya, para sabihin, tingnan niyo yung sinasabi ngayon ng mga tanso, na yan ang Pangulo namin ngayon, tingnan talagang nilalaban ng corruption buster, mga unggoy. Hindi nyo naiintindihan, pag upo pa lang ni Bongbong Marcos, ang tinanggal niya kagad yung Presidential Anti-Corruption Commission na itinayo ni Pangulong Bongbong Marcos. Tinanggal niya kagad yun para yung mga corrupt dyan sa makakasama ni Bongbong Marcos, malaya silang makapagtutut ng pera. Kaya nga sabi ni Katunying, di ba? Mas garapalan sa panahon ni Bongbong Marcos ang korupsyon. Kaya yung mga iba dyan, tumatalon na sa ibang pakunti-kunti. Tumatalon na sa barko ni Bongbong Marcos kasi nga palubog na. At nakikita nila yung barko ni Sara Duterte, na mga Duterte, yun talaga makikita ng matatag. At hindi kailangan ng endorsement, basta makita lang nila na, paramdam lang nila, kahit kaplastikan na lang na pagsuporta, alam nila makakakuha sila ng boto. Kaya yan ang babantayan natin. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.